Hello po, gandang gabi. Ito kanina, itong area na to kanina. Tini-A, hindi ko pala tini-A. Tinraid na pala agad. Kasi parang tini-A na rin. Kasi itong area na to. Nandito pala, nasa 1 minute kasi ako. Kasi sabi ko nga magre-record ako ng video. 1 minute ang pinili ko para mabilis yung takbo ng kandila. Yan. Kasi pagka sa 4 hours matagal record. Kaya lang yung record ko kanina naputol. So ulitin ko na lang ngayon. Itong nangyari na to kanina actually around anong oras pa yun dito. Yan. Anong oras to? 10:23 yata. Ngayon lang, kani-kanina lang. Ito to. Ano ko to kanina, nakita ko to. Sabi ko, master candle ka ko to. Sabi ko, kasi ngayon, yung itatopic ko ngayon video about sa master candle. May explanation ng master candle. May nag-request kasi nito na itopic ko ng bukod. Kasi sabi ko dun sa last video ko, yung master candle, gusto ko siyang ituro ng bukod kasi may ano pa dito, tawag dito, may hidden secret. Pero hindi naman siya sobrang secret na secret. Kasi may pagkakataon na pwede pa rin mali yung mali yung trade. Siyempre hindi naman natin alam kung anong takbo ng market. Pero since may nag-request nga, so ayan, tuturo natin yan. Ano lang naman to, madali lang naman. Itong master candle kasi, ganito kasi yung itsura ng master candle. Saan ba tayo nagsusulat? Dito na lang, sige. Pwede na to dito. Uy. Yan, dito na lang. Ang master candle, yung nasa video ko na nakaraan, hindi naman siya totally na palaging malaking kandila na katulad niyan. For example, hanapan ko kayo. Ito master candle to. Kaya lang di ko na to naabutan kanina kasi kita ko nagkaroon na dito ng liquidation, so hindi ko na siya consider. Naghintay na lang ako ng panibagong master candle. Pero ito, isang halimbawa to ng master candle. Pero malaki din yan eh. Hanap tayo ng mas maliit. Dito siguro mayroon. This one, master candle. Tapos na-liquidate. Master candle na maliit. Actually, ito master candle to. Ito master candle. Itong sumunod yung inside bar niya. Ito rin, master candle inside bar, liquidate. So, pag nililiquidate kasi, hindi na siya nako-consider as master candle. So, ito totoong malaki na to. Ito ang halimbawa ng master candle. Marami siya kasi ito yung nandito, konti lang halos eh. Yan, nag-liquidate agad. Ito, marami siyang naging inside bar sa loob. Ayan, sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na liquidate niya na. So, hindi nagmamatter kung ilang inside bar ang nasa loob para masabing master candle. Basta nagkaroon siya ng isa pataas na inside bar, consider na siya as master candle. Sabi ko nga dati, itong master candle na to, possible magkaroon dito ng 20 to 30 hanggang ilan pa ang gusto niyang ilan pa yung maging inside bar sa loob. Depende yan. Pero ganito, kahit ganyan siya kaliit, tapos meron ulit dito sa loob na mas maliit pa ulit. Sige, lagyan natin ng dalawang mas maliit para mapakita ko sa inyo na hindi lang tinatawag na master candle is malaki. Yan. Ito master candle pa rin yan kahit ganyan kaliit. May mas maliit pa nga dyan. Pero yan ay consider na master candle kahit maliit. Bakit? Kasi meron siyang dalawang inside bar. So, ito master candle. Pero sabi ko nga, basta may makapag-liquidate na kandila, hindi na to master candle. Ito lang, hanggang dito lang. Kumbaga, na-liquidate na siya, so hindi na siya count as master candle na. Na-liquidate na siya eh. Or pwede rin dito sa taas. Ganyan. Yan.
So, dito sa hinintay ko kanina, ito, nung nakita ko to, 'di ba, nagkaroon dito ng master candle una, kaya lang niliquidate. So, tapos na yung pagiging master candle niya, kumbaga, nag-grab na yung liquidation dito sa ibaba niya. So, master candle lang siya nitong mga sumunod sa kanya, pero ito nakapag-liquidate, hindi na. Pwede bang sabihin na ito naman na magiging master candle kasi niliquidate? Hindi. Kasi yan o. Ayan o. One candle lang yan kasi niliquidate din agad siya. So, hindi siya counted as master candle. Ganun din sa mga sumunod. Dito lang ako nagkaroon ng ng parang point of interest dito sa isa na to kasi master candle to. Tapos hindi siya niliquidate nitong sumunod eh. So, sabi ko, master candle to. Sabi ko, ito na lang example ko kako. Naka-live pa ako kanina. Kaya lang naputol yung video. Tsaka hindi pa siya 1 minute kanina. Binaba ko lang siya sa 1 minute para mas mabilis yung kandila. Kaya pinutol ko na lang yung video. Tapos sabi ko, na lang ako mamaya, magre-record ng panibago. So ito nga, nung nagkaroon dyan ng master candle, ko siya, sinubaybayan ko na siya kako. Once na mag-breakout yan, it's either sa baba or sa taas, mag-e-entry kako. Itong breakout na dito sa baba na to, consider ko to na fake out. Bakit? Kasi hindi siya na-liquidate ng sumunod. Yan. Kaya, fake out siya. Pero kung na-liquidate siya nung sumunod nito, let's say na-liquidate siya, yan. Consider na yan as breakout. Pero hindi nga siya, since hindi nga siya ni-liquidate, so hindi siya breakout. Isa siyang fake out. So, kaya nilagyan ko na siya na, sabi ko, fake out. Kasi yung sumunod na kandila, pumasok ulit sa loob. Tapos, nagkaroon siya ng run sa taas. Yan. Nagkaroon ng liquidation ulit sa taas. So, hindi na to. Tapos na pagiging master candle niya. Bali, ang mga inside bar lang niya is ito. Itong green na malaki. Ito, hindi na. Another candle na ulit. Then, hindi siya master candle lang siya nito. Itong inside bar niya. Sumunod, hindi na. Single candle, single candle, single candle. Then, nagkaroon ulit siya ng master candle. So, dito, bigo ako dito. Kaya nilagyan ko siya ng invalidated. So, naghintay ulit ako ng panibagong master candle. Ito yung nagpakita. So, hindi naman siya ni-liquidate nito. So, consider ko siya as master candle. Baba natin ng konti nga to. Consider siya as master candle. Yan. Hindi siya ni-liquidate kasi nito. So, dito na yung paningin ko kanina. Itong inaabangan ko, sabi ko, pag lumabas yung sumunod na kandila dito, niliquidate niya yan, yung master candle. Niliquidate niya yung master candle. Then, yung kandila, pumasok ulit siya sa loob. Pero, yung sumunod na kandila, niliquidate niya ito rin. Ito. Hindi master candle yung mga sumunod niya. Single candle lang yan. One candle lang. Niliquidate niya, then sabi ko, uy, aangat to kasi niliquidate, pumasok. Niliquidate niya itong isa na to. Yan, dyan. Niliquidate niya yan. So, itong sumunod na kandila, dito ako nag-entry actually. Ito. Papakita ko ha. Yan. Itong kandila na to, natanggalin ko nga ito. Tanggalin mo na kita. Itong kandila na to, nung niliquidate ito ng kandila na sumunod na green na to, nag-entry na ako kanina. Entry na ako dyan. Nung niliquidate. Once na niliquidate, ganun kasi ako mag-entry. Yun yung candle confirmation ko ito. Na magbabay na ako. Kasi, hindi ako dito kasi, halimbawa, nag-breakout siya, di ba? Pero hindi pa siya considered na breakout. Kasi wala pa naman nakakapag-liquidate sa kanya. So, pwede pa kasi siyang, like kung sinasabi, ito na lang. Pwede pa kasi siyang bumaba at bumalik dun sa loob. So, itong kandila na to, ito kasi tamo, nung sumunod na kandila, bumalik. So, dito ako, sa next kandila pa ulit naghintay. Nung niliquidate to, sabi ko, entry na kasi liquidate na. Pwede pa naman siyang bumaba, kaya nga yung stop loss ko is dito lang. Dito lang sa area na to. Itong unang-unang itong ng master candle na to pala. Yan, dyan ako sa ilalim. Kasi pag master candle, halimbawa ito, let's say master candle, pag nag-entry ka sa taas, ang paglagay lang ng stop loss is dito lang sa baba. Ganyan. Hindi ka na pwedeng magbaba pa.
Kasi invalidated na masyado. Pag na-hit nga niya yan, invalidate na eh. Ibababa mo pa eh. Walang sense ba't ibababa mo? Diyan lang. Kasi kung ang gagalawin ng kandila is ganito, then liquidate na yon. Yun. Pwede ka mag-entry for long. Yun yung gusto kong sabihin. Then, di ba nga, hindi natin sure kung magtutuloy ba yan. Kaya stop loss is dito lang. Huwag ka nang bababa pa kasi masisira yung ano mo. Ito, yung risk reward mo pag binaba mo pa yan. Diyan lang. Para sure na may profit ka sa taas. So, in case na balikan, tugs. Diba? Halimbawa, umangat nga siya, niliquidate nga, naglagay ka dyan ng entry, eh, kung binalikan din naman agad, wala ka na magagawa doon. Loss na talaga yun. Kaya nga stop loss eh. O at least maliit lang yung magiging loss mo doon. May pagkakataon kasi may mga master candle kasi na hindi naman nagtutuloy. So, sabi ko nga, effective lang siya sa mga scalper, yung mga mabibilis, mga 1 minute, 2 minutes. Yan. Pudulot natin siya dito. Max na lang natin yan. Okay, balik na tayo dito. Yan, nung nag-entry ako dito ang SL ko. Yan, sinabi ko na. Tapos, sinukat ko na lang siya na yung risk reward ratio ko na 2. 1:2. Tapos, ang tagal nito kanina. ilang minuto, 1, let's say, nung nag-entry ako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Almost 45 minutes din. Hindi. 45. Yes. Yep, 45 minutes din siya. Tama pa. Yes. Almost 45 minutes ko siyang hinintay bago ma-take yung profit ko doon sa taas. So, yun, ano pa ba? Yan, bago ako nag-e-entry, palagi naman, kahit hindi siya sa master candle, kasi hindi ko naman to masyadong ginagamit na strat. In-explain ko lang to kasi baka may gustong gumawa ng mga scalping. Mabilisan kasi to. Kasi ito nga lang ang ano niya eh. Ito lang. Yan. Ang strat ko kasi ngayon na ginagamit yun sa trend. SMC pero sa trend line ako. Sa trend, uptrend ako. Sumasabay. Kasi mas mataas yung ano doon. Ito maliit na portion lang to pag lumipat ka sa higher time frame. Maliit na portion lang to. Parang ganito lang to. Let's say master candle tapos ganyan lang portion niya, maliit lang. Yan. Almost ganyan lang siya sa 1 or 2 hours. At 4 hours yan. Ganyan lang siya. Maliit na portion lang ko na. Pang scalp lang talaga siya. Ito to. Mukha lang siyang mahaba kasi nasa 1 minute. Pero yun nga, maliit lang siya. At tulad yan, no, na-break na yung ano niya. Na-break na yung, sa higher time frame, meron itong ano, pinaka-resistance to. Na-break. So, nagdiretso pa yan dito actually. Ayan. Nagdiretso siya dun. Pero, goods na yan. Kasi na-hit naman yung take profit natin. Yun nga, dito ako nag-entry talaga sa candle confirmation ako. CC. Lagi akong CC kasi hindi pwedeng uunahan ko lagi kong sinasabi. Hindi pwedeng uunahan ko si market kasi madalas nagkakamali ako pagka ganun. Hanggat walang candle confirmation na ugali ko, part ng discipline ko, hindi ako nag-entry. Basta walang CC, walang entry yun. Candle confirmation lang. Liquidation lagi. Pag may liquidate, entry. Tapos, stop loss agad. Hindi ako nawawala ng stop loss. Basta pag nag-entry, stop loss agad siya. Diyan lang. Diyan lang stop loss niya. Para makuha yung RRR. Tapos, ano pa ba? Ayun. In case na bumalik kasi, let's say, pabalikin natin to. Sige, gawa na lang tayo. Let's say, gumanyan. Na-breakout nga siya. Then, ayan na. Diba bumalik siya? Hindi naman na-hit yung stop loss ko. So, go lang. Sabi ko nga dati, hindi ako kailanman nag-a-adjust ng SL. Dati, nung newbie ako. Pero, nung natutunan ko yan, paano mag-trade ng totoong trade talaga. Hindi ako nag-a-adjust ng SL. Bahala yan dyan. Ma-hit yan o hindi, dyan na yan. Let's say, bumalik. Kasi na ba yan? Nag-breakout, candle confirmation, nag-entry ako, naglagay ako ng SL. Ayan, di ba bumabalik? Stay put lang yung SL ko dyan. Kasi in case na bumalik talaga naman yan, edi
Stop loss na yun. Negative. Negative na tayo. Kumbaga, loss na talaga. Wala na tayong magagawa doon. Kasi hindi man natin kontrolado si market. Pero most of the time, yung gantong itsura kasi, most of the time, hindi palaging ganto. May mga pagkakataon talaga na wala, invalidated. Hindi naman nawawala sa trade yung mga invalidated. Sabi ko nga, mas sa mga scalping kasi, ganyan, kinukuha na. Yung mga cute mag-trade. Ayan. So, ano pa ba? Nagets nyo ba yung master candle? May pagkakataon na ganito. Sige, palawakin pa natin. May pagkakataon, tanggalin mo natin si arrow. Yan, may pagkakataon na ganito ha. Yung mga kandila dito. Ganyan. Sige, ganyan, ganyan. Marami yan. Let's say, 30 ganyan. Let's say lang. Then, tsaka pa nag-breakout. Master candle pa rin ba? Yes. Until ma-break yung resistance tsaka yung support niya. Yung master candle kasi may support and resistance din yan. Diyan nagsisimula talaga ang support and resistance sa master candle. Yan. Ito ang resistance siya sa taas. Ito yung support yan. Parang ganun din kasi siya sa pa yung mga support and resistance trader. Ganun din. Mapa buong structure ka or single candle. Ang support and resistance is same. Hindi yan nagbabago. Yan. Tapos binrake yan. Usually dyan ako nag-entry. Dati. Hindi na kasi ako nag-scalp ngayon. Yan. Dyan nag-break. Niliquidate na yun, I mean. Tapos hindi rin naman siya bumalik. Mas lalo. Mas high probability setup na yun. May mga pagkakataon na bumabalik. Then nagkakaroon lang ng wick. Alam niyo naman na yung wick. Yung guhit. Tapos gumanyan lang. Let's say nagkaroon dito ng wick. Lagyan natin ng wick. Let's say may hit yung SL. Pero hindi niya na-hit. Nag-iwan lang siya ng wick doon. Then, umangat pa rin si candle. Ganyan. Di ba may ganyang candle yan? Ay, mas ano na yan. Mas high probability setup na pagkaganyan. Long na talaga yan. Pero sabi ko nga, SL pa rin talaga dito. Kasi, hindi mo nga kilala si market. Baka pasukan ka ng news or ng mga manipulator. Bagsak yan. Di ba? Kaya maganda SL. Maganda lang talaga sugalan ang master candle kasi ano yan kumbaga mabilis lang siya, pang scalping talaga. Mabilis na desisyon. Unlike sa mga trend line na matagal, ang desisyon ng time mo pa si chok, valid pullback, ganyan. Master candle once na liquidate pwede na. Kaya lang hindi nga ako nag-trade sa 1 minute. Medyo nakaka-stress. Kanina ang bilis nito. Oo, mabilis ang kandila niyan to. Tinaman sa Ayan mabilis ang kandila niya 1 minute Maya may kandila na ulit. Ayan diba? Mabilis. Habang maandar dito kanina, na-stress ako, pinatay ko na yung video. Pinatay ko na lang yung video, sabi ko record ko na lang ng bukod. Yan. Tapos yung kanina dito yung bumagsak. Yun. Kahit sinabi kong kalmado akong trader. Pero kanina na-stress ako dun dito. Sabi ko, huwag kang bumagsak. Sabi ko, wala ka may tuturo pag bumagsak ka. So far, naman siya. Nag-run talaga yung pataas. Yung price. Umangat talaga yung price na pataas. Yan. Tapos na-hit pa yung TP ko. So, goods na goods. Tapos in-screenshot ko na siya. Para yun. Ano pa ba? Naintindihan nyo ba ang master candle? Ano ba ang mga posibleng tanong? Okay, ano ba? Isang sidebar, consider as master candle pa rin. Dalawa, let's say dalawa. Yun nga, paulit-ulit na yan. Master candle pa rin siya. As long as meron siyang ang gulo. Delete lang natin yun. As long as meron siyang ito na lang, gamitin natin. Yan, meron dyan. Maraming inside bar. As long as hindi siya lumalabas ng support and resistance, consider siya as master candle. Yun yung malaki na yan. Niliquidate. So, another candle. Hindi na siya master candle. Hanggang dito lang pagiging master candle niya. Ito tong area na to. Yan lang yung minaster niya. Sinakop niya kumbaga.
Yung nag-liquidate na kandila na yun, another candle na yun. Yung kandila na yun, let's say, nagkaroon din siya ng mga inside bar sa loob. Yun na yung panibagong master candle. Let's say, niliquidate sa baba naman. Hindi na yun master candle. Nito. Another candle na to. Same lang, paulit-ulit. Let's say, nagkaroon ulit ng inside bar sa loob tong isa. Master candle yan. Then, niliquidate ulit. So, hindi na ito kasali doon sa inside bar niya ng master candle. So, tapos na ang pagiging master candle nun kasi niliquidate na. So, ganun lang, paulit-ulit lang. Pag nagkaroon ulit, tas niliquidate ulit, let's say. Ang sinakop niya lang na candle, ang inside bar niya lang is yun. Ito, another candle na ulit. Then, kung ganyan, hindi yan master candle. Another candle ulit, let's say, niliquidate na nilang isa't isa, another candle na ulit. Let's say, niliquidate ulit, another candle ulit. Tapos, nagkaroon na ulit ito ng inside bar. So, master candle ulit, may tuturing yan. Ganun lang siya kasimple explain. Yan. Master candle yan. Then, rules pa rin ulit. Nag-breakout, then confirmation, entry for long. Ganyan lang ang pagsa-scalping. Pero siyempre lahat naman ng setup or strategy may risk. Kaya nga tayo naglalagay ng SL kasi sabi ko nga possible na-liquidate niya nga yun, let's say candle confirmation yun, tas next candle is boom, nag-swipe ng ganun. Ay, wala tayong magagawa doon. Wala ka na magagawa doon. Loss na yun. Hindi siya maling setup ha. Sadyang hindi mo lang kontrolado ang market. Pero, kumbaga, para sa akin, yung gantong style ng takbo ng kandila. Nag-master candle, then nag-breakout, then may candle confirmation. High probability yun para sa akin. Tapos, SL dito. Kaya ang SL, kung igaganto mo yan, bababa mo pa ng SL. Baba hanggang dito. Natatakot kang mahit yung SL. Ay, ubos ang pera. Kaya pag master candle at pinasok mong trade yung master candle, ang SL ng master candle is mismong sa baba lang niya. Yan. Wala na kasing ibang dapat i-liquidate pag sa master candle ka nag-trade. Kundi, yung master candle lang mismo ang dapat i-liquidate. Ayan. May iba pa nitong itsura. Kaya lang medyo advanced kasi yun. Ito lang to, basic pa lang tinuturo ko. Wala akong nakitang ganun kasi dito. Pero kung meron, tuturo ko na rin sana. Medyo advanced yun. Pero, master candle pa rin siya. Mahaba na kasing video, so okay na muna to. Yun. Pag master candle, ulitin ko ulit. Ito. Master candle, tapos nagkaroon ng mga inside bar, then nag-break out, then confirmation of breakout, parang ganun siya. Kumbaga, niliquidate yung master candle, then kinonfirm pa ng sumunod na kandila na niliquidate na talaga niya. So, possible, maglulong na talaga siya. Yan. Then, SL agad. Don't kalimot. Huwag mong kalilimutan ng SL. Kasi mabilis ang galaw niya, lalo't 1 minute. Tapos biglang, hindi ka nakapag-SL, tapos ang haba ng talong ka doon. Ulitin ko, master candle, inside bar, breakout, candle confirmation na nag-breakout na talaga siya, then long. Stop loss agad. Ganun sa mga scalping. Yan. Ay, hindi ko na kasi ito ginagawa. Pero minsan, ginagawa ko to, kaya lang pag ginagawa ko to mali. Nag-entry ako dyan, biglang ganun. Kaya ayoko minsan to, mabilisan lang kasi to. Talaga ako sa trend. Sa trend ako sumasabay. Para mas malaki ang kita. Itong RR na to, pwede itong umabot pa ng ilan. Pag sa trend, mahaba siya, kaya gusto ko. Minsan, 1:5 pa minsan. Pag sa trend kasi, talaga. Sa chok ka nakapag-entry, ang ganda nun. Halimbawa, yun na, alam mo, ibang usapan na yun. Pero yan, so yan na. Ano pa ba ang ng master candle? Yun lang naman yun. Akala nyo lang siguro masyadong secret. Pero hindi alam nung iba ito. Hindi alam, kaya tinuro ko na siya. Kasi may nag-request eh. Ano pa ba? Comment na lang kayo pag may tanong about dito. Or meron kasing ibang galaw to eh. Sabi ko nga medyo advanced naman. Iba naman ang strategy doon. Halimbawa, yan, tinuro ko na rin. Halimbawa, nagkaroon ng breakout dito, then mahabang yan. Meron pang ganyan. May ganyan.
Kaya lang ibang strategy, ibang ano daw, ibang style ng entry gagawin dito. Tapos bumalik. Yan, iba na yan, iba na yan. Pag may nakita ako na ano na ganun, i-record ko na lang at panibagong ano. Baka siguro gawin kong master candle explanation number 2. Kasi may galaw na ganito, master candle dito, master candle pa ulit dito. Yan. Katulad nito, kaya lang ito, liquid, ano na to, invalidated na kasi to, so kinalimutan ko na talaga siya. Dito talaga ako nag-focus sa pangalawang master candle. Tingnan nga. Yan. So, yun lang. Salamat.